stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Sumayin niyo po ang pagpapala at biyaya ng ating pong Panginoong Diyos sa kabila ng maulan na panahon. Ang ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, ay patuloy na dumadalangin sa ating Panginoon na kayo po ay patuloy na pakaingatan sa lahat ng inyo pong mga balakin sa buhay. Ano ho? At ngayon pong hapon, ganap na alas 2:16 ng hapon dito po sa Pilipinas. Araw po ng Miyerkules, June 11, 2025. Saan mang dako kayo naroroon mga kapatid, ay patuloy po kayong pakaingatan ng ating pong Panginoon Diyos, samantalang tayo ay magsasagawa ng pag-aaral dito po sa studying the book of Romans, ang ating pong verse by verse challenge. Okay? At syempre bago yan, patuloy ko munang babatiin yung ating mga kapatid, samantalang ang iba ay nasa kanilang paghahanap buhay at ang iba naman ay nasa kanilang mga gampanin, mga gawain. Ang araw pong ito ay lubhang kabisihan ng ating pong mga kapatid at mga kaibigan. Yan. Kaya naiintindihan natin kung bakit hindi natin sila nakakasama ngayon. Pero ganun pa man, ito naman ay maiiwan dito sa Facebook at ito rin ay nakarecord dyan po sa YouTube channel. Pareho po itong naka-live. Kaya kahit na hindi ito mantabayanan ng live, mapapanood naman ito at pwede nila itong i-play ulit. Binabati ko muna ang kapatid na Mila Rimas Ilarde, shout out po sa inyo. Eric Bores, mapagpalang maulang hapon. Yan, kay Noy Ranold, shout out po. Manobar Lan Domingo, mapagpalang hapon. Kay Pons Magan, yan, shout out din po. Ganun din kay Jerome Dotimas, Leonardo Paras, yan, mapagpalang hapon sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan. Kay Rodel T. Tumanglaw, yan, mapagpalang hapon. Ismael Marquez, yan, sa kabila ng maulan na panahon ay patuloy tayong pinagtatagpo sa Impapawid.
Ayan, at syempre binabati rin natin ang ilan pa nating mga kapatid, diyan po sa 3A Media. Yan, shout out sa lahat ng kabaro natin diyan sa 3A Media. At shout out din sa kabuuan ng ABIM o Advent Biblical International Ministry. Sa panguna ng ating pong Doc Rocky Tulog na siya nating mentor. Shout out na rin kay Mentor Richard Thompson. Ayan. At binabati rin natin maulang hapon kapatid na Junior Bartex Banzuela. Ayan. Shout out Rilinda Paklay. Mapagpalang hapon Ace Watchman Camera. Ganun din kay Levi Gotis. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat dyan, mga kaibigan, mga kapatid. At kahit sa ganitong pagkakataon ay magkakahuntahan tayo, mga kaibigan. Ayan. Siyempre, ang De Los Reyes family, binabati ko rin po mula kay Daddy Pablo De Los Reyes, kay Mami Lena, kay Sister Sharon, Ate Kyle, Ate Amber, ganun din kay Kuya Dave, at kay Jai Jai dyan sa ibang bansa. Ingat po kayo palagi. Kay Kuya Rinen, ayan. At sa lahat-lahat na ng De Los Reyes family, ganun din sa Corsanes family. Shout out po sa inyo. Kay sa aking kapatid dyan, kay Rico Corsanes, shout out po. At kay Leia Corsanes, ganun din sa mga pamangkin natin, shout out sa inyong pong lahat. Sa Camacho family, shout out po sa inyo diyan po sa lugar ng San Carlos, Pangasinan. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid ko. Yan. At tayo nga ay dadako dito na sa ating gagawing pagsasang-usapan. Yan. Thank you kapatid na Mary Ann Makaraig. Yan, shout out po. At sa mga hindi pa po nakakapag-share ng atin pong live ngayon, ay paki-share na rin po ninyo. Yan, shout out Kuya Joby, Fernando Senior, shout out po sa inyo. Okay. Shout out din sa Baisa family, mapagpalang hapon sa inyo kahit maulan-ulan dyan sa inyong pong lugar sa Kabikulan at saan man panig ng ating pong kung saan kayo napunta. Okay. So bago tayo manalangin, double check muna tayo sa ating pong screen, baka meron tayong hindi na bati. Okay. Ayan, kaya Ma'am Ruti Tobias, shout out po sa inyo. Mapagpalang maulang hapon. Yan. At syempre sa Fernando's family, diyan po sa ibang bansa, shout out kaya Ate Lily. Yan. At sa lahat po ng mga kapatid natin diyan, sinashout out ko na po. Okay. At syempre sa mga pamangkin. Yan. Okay, tayo po muna mga kaibigan, mga kapatid, ay pansamantalang dumako sa ating pong panalangin at tayo ay maghuntahan na sa ngalan po ng ating Panginoon. Yan, let us pray. Dakila po't makapangyarihan naming Ama, ng tahanan ay nasa mga langit, kayo po na pinaglilingkuran ng aming pong mga magulang. Hangad po namin, Ama, na kayo patuloy na maluwalhati sa gagawin naming pagsasang-usapang ito at sa gagawing pag-aaral ng inyong banal na kasulatan. Patuloy na pagpalain, Ama, ang programang ito hanggang sa mapapaabot ang mga tahanan o mga lugar kung saan sila naroroon. Hangad din namin sa buong guguguling mga oras ay kayo po ang patuloy na mamatnugot at manguna. Hangad po namin sa maliit namin gagawing paghuntahan, kayo po ang maparangalan at maitaas. Binabalik po namin ito sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Okay. So, ngayon pong hapon, ang atin pong tatalakayin, ano po, ay sa aklat po ng Roma sa Kapitulo 2. Yan. Talata ay 16. Yan, kapatid na Efren Avila. Yan. So tayo po ay sisimula na po, ano, kapatid na Richard Berden Velarde. Sabi niya, maayong hapon mga kapaglaom gikan diri sa Toronto. Yan. So shout out sa mga taga Toronto, ha. At ganun din sa Avila family at Velarde family. Yan, shout out po sa inyo. Samantala, napag-aralan natin nung mga nakaraan pa mula sa chapter 1 verse 1 patuloy hanggang chapter 2 verse 15. At marami-rami tayong natutunan sa bagay pong ito. Ako naman po ay natutuwa, mga kapatid, sapagkat sa bawat pagtatalakay natin ay mayroong mga kaibigan natin, kababayan, kapatiran na natututo. Ano ho? Ito naman yung ating layon eh. Pansinin nyo, itong isa sa mga post na nais kong basahin. Yung iba kasi nabasa ko na, pero ito po hindi ko nabasa, na nais ko namang bigyang daan sa hapon po ito. Ang sabi po sa atin, mula kay Jackie Celis, yan, 4316 sa YouTube po ito. Good eve po, Brother Fernando Camacho Jr. Salamat po sa lecture na ibinabahagi ninyo sa panahon ng Roma. Dahil po dito, marami po akong naintindihan. Pabati na rin po sa lahat ng kapatiran sa buong mundo, lalo na sa Noceda District 1 sa Iloilo, under kay Pastor Jimuel Lamboso. Good eve po sa lahat at sa bumubuo ng bidyong ito. Salamat po. Yan. Ay sa pong kapatiran natin na nagpapasalamat dahil dito sa ating pong ginagawa na pakikisangkot sa verse by verse challenge. Bagamat hindi tayo ang ka-challenge dito, nakisaling pusa tayo, ano ho, yeah. Ay nagpapasalamat sapagkat ay may mga natututunan na kapatid na Jackie Celis, at hangad ko na kayo man din, mga kapatid, ano ho, ay meron kayong mga napupulot na mga aral dito sa ating napapag-usapan. At salamat kapatid na Jackie Celis, nakakataba po ng puso. At kami naman dito sa programa ng Ayos sa Kasulatan ay lalo namang sinisipag, ano ho, bagamat ang ating katawan may kahinaan, ano ho, kapag ka okay ng pakiramdam, tumatalakay na naman katulad gayon, ano. Pero medyo sinisipon-sipon pa tayo, pero ito tuloy-tuloy pa rin natin, ano ho, yan. Ngayon, dako tayo doon sa ating talata. Ano ang nilalaman ng Kapitulo 2, talatang 16 ng Aklat ng Roma na siya nating pag-aaralan ngayon. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Yan. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ayan. Ang Roma chapter 2 verse 16, mga kapatid, ay isa pong napakahalagang talata na nagsasara sa argumento ni Apostol Pablo tungkol sa makatarungan at gagawing paghuhukom ng ating pong Panginoong Diyos. Kung kailan ang paghuhukom na ito, yan po'y magaganap sa hinaharap, kapag muli nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Na ang lahat ng tao, ayon sa ating mga napag-aralan nung nakaraan, ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoong Diyos. Sa talata pong ito ay ipinapakita na ang araw na paghukom na siya nating pinag-uusapan ay isang seryosong bagay. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ito ay dapat seryosohin.
Kaya sa panahong ito, mga kapatid, bilang aplikasyon sa ating panahon, habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon at hindi pa humaharap ang lahat ng tao sa hukuman ng Diyos, tayo po ay kinakailangan ng manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Humingi tayo ng ating kapatawaran sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Papasukin natin si Kristo sa ating buhay at siya po ang pagmanehuhin ng atin pong buhay at gawin siyang sentro ng atin pong pamilya. Ano? Yan. Sa araw na paghatol na darating, ay hahatol po ang Diyos. Hahatol siya hindi lamang sa panlabas nating mga gawain, kundi pati sa mga lihim o mga sikreto nating mga nagagawa. At syempre, ang araw ng kanyang paghatol, ito'y walang iba kundi ang araw ng huling paghuhukom ng ating Panginoong Diyos na nabanggit na sa talatang 15 bago dumating ang 16. Basahin natin ang talatang 5, mga kapatid. Roma 2:5. Yan. Ngunit dahil sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng teka, ano ba to? Check natin ha, Roma 2:5. Mukhang may typo error. 2:5. Okay, tignan natin. Roma 2:5 sa ng okay, teka ha. Yan, ilagay muna natin to sa screen ha. Yan, edit muna natin ha. Okay. Yan, lapag ulit natin sa screen. Yan, kanina kasi nagkaroon ng error sa ating pagtatype. Ayan. Sabi dito, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at paghahayag ng tapat na paghuhukom ng ating paghuhukom ng Diyos. Yun hong mga taong wala pa sa panig ng atin pong Panginoong Hesukristo, yung mga taong wala pa sa tunay na pananampalataya, o doon sa mga taong hindi pa nananalig o sumasampalataya ng totoo sa ating pong Panginoong Hesukristo, ayon dito ay hahatulan ang mga ito ng Diyos. At para naman doon sa mga sumasampalataya, nagsasabing sumasampalataya sila sa ating Panginoon, ay parehong haharap sa paghatol. At doon naman sa tunay o totoong sumasampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, sila naman po ay bibigyan ng gantimpala ng ating Panginoon. Samantala, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga ayaw sa panig ng ating Panginoon, sila po, sabi ng Apokalipsis, ay sama-samang pahirapan doon sa nagliliyab na apoy at asopre. At ang kagandahan, mga kapatid, ng nasa panig ng ating Panginoon, kapag tayo'y humarap na sa hukuman ng ating Panginoon, wala tayong magiging pangamba.
Bakit? Sapagkat tayong mga tunay na anak kay Kristo, ang tatamuin natin, katulad ng nabanggit kanina, ay gantimpala. Samantala sa iba ay gantimpalo. Yan. Hahatulan ng Diyos sa mga tao, kabilang ang kanilang mga lantad na gawa at mga lihim na nagawa mula sa gawa, isip, sa motibo, lahat po ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Walang maitatago sa ating Panginoon. Lahat ay lantad. Sapagkat siya lamang ang Diyos na nakatataho ng ating mga puso. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay sa atin. Kahit na mga kubling bagay o kahit na mga sekretong bagay, wala tayong maitatago. Ang paghukom, katulad ng ipinagpapalagay ng iba, ay isa lamang anilang kwentong kutsero. Pero tayong mga sumasampalataya ay naniniwala ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos ay tiyak at nakatakda. Doon sa mga naniniwalang ito ay isang haka-haka. Darating ang panahon na inyo pong pagsisisihan ang inyong pagwawalang bahala. Ilagay natin sa neutral, mga kaibigan, mga kapatid. Kung sakaling totoo ang iniisip ng ilan na ang paghuhukom ay isa lamang kwentong kutsero, kwentong barbero o isa lamang haka-haka, at magkatotoo ito, halimbawa, set aside muna natin ang ating pananampalataya, at kung magkatotoo ito, halimbawa, wala hong mawawala sa mga mananampalataya. Hindi ba? Walang mawawala sa atin. Pero balik na rin natin sitwasyon. Kung halimbawa ang paghuhukom bilang neutral, yan, for the sake of argumentation lang, mga kaibigan, mga kapatid, kung sakali ang paghuhukom ay totoo, at ito'y talagang mangyayari, at kapag dumating na ang paghuhukom, kawawa rito yung mga hindi naniniwala na nagsasabing ito'y isa lamang haka-haka. Sapagkat sila ay dadanas ng puot ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang pagtatakwil sa katotohanan. Kaya nakalalamang narito, kung inyo-neutral situation natin, ang nakalalamang narito ay yung mga sumasampalataya, yung mga naniniwala kaysa sa hindi naniniwala. Katulad ng nabanggit natin, kung sakaling hindi ito mangyari, walang mawawala sa sumasampalataya. At kung sakaling ito naman ay mangyari, malaki ang mawawala sa mga hindi sumasampalataya. At dito ay nakatalaga sila doon sa binabanggit ng Biblia, nalalangoy-langoy sa dagat-dagatang nagliliyab na apoy at asopre na siyang magiging ikalawang kamatayan ng mga hindi sumasampalataya. Kaya kung ako ay nasa neutral na panig at nag-iisip, papanig na ako at kakampi na dito sa mga taong sumasampalataya. Pero of course, hindi lang tayo basta papanig. Siyempre, pag pinag-uusapan ang pagsampalataya, paniniwala, dapat magiging totoo tayo na sumasampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. At hindi lamang natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, kundi tanggapin din natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Nang sa gayon, kapag dumating na ang takdang kaukulang panahon ng paghukom, wala tayong magiging pangamba. Sapagkat ang Diyos ang ating magiging tanggulan. Yan ang kagandahan ng nasa panig ng ating Panginoon. Ngayon, sa Kapitulo 17 ng Aklat ng Mga Gawa, mapapansin nyo rito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating Panginoong Kristo ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya rin ang itinakda ng Ama bilang hukom o
maghuhukom sa lahat. Pansinin ninyo talatahong ito, mga kapatid. Yan. 17:31 ng aklat ng mga gawa. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Sino raw po ang itinakda na maghuhukom, na siyang hahatol sa lahat? Wala pong iba kundi ang lalaki anyang itinalaga. Sino po yan? Yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa Kapitulo 10, talatang 42, ganito rin ang binabanggit sa atin. Sa aming ipinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Sino po ang nagsasalita dito? Ang wika sa atin, sa amin ipinagbilin niya. Sino po iyong niya? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na mangaral sa mga tao at sumaksi na na siya, sino siya? Ang ating Panginoong Hesus, ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Yan. Sino po yung Diyos na nagtalaga na binabanggit dito? Yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos Ama. Itinalaga niya ang kanyang kaisa-isang anak upang maging hukom ng mga buhay at mga patay. Binibigyan din pa ito sa isang talata, buhat sa Kapitulo 5, talata na may 22 ng aklat ng Juan. Ang wika na may ganito: ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ayon, maliwanag na ibinabanggit sa atin ng magiging hatol na magiging tagahatol sa darating na paghukom, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, hindi po ang Diyos Ama. Yan. Sa Kapitulo 9, talatang 27, ay binabagtas pa ang magantong mga kataga. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan pagkatapos nito ay paghukom. Tulad ng ating nabanggit, wala hong may tatago sa Diyos. Lahat ng bagay ay hayag sa ating Panginoong Diyos. Ang paghukom ay hindi lang batay sa panlabas na gawa, kundi pati sa lihim na nasa ating mga puso. Mula sa motibo, kaisipan, o intensyon, walang may kukubli sa ating Panginoon. Sa panahong ang lahat ng tao'y haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos, Hudyo man o Hintil, Amerikano man o Pilipino, ano man ang ating lahi, tagasunod man sa kautusan o hindi, hahatulan sila ng ating Panginoong Diyos ayon sa liwanag ng kaalamang kanilang tinanggap habang sila ay nabubuhay sa sanlibutang ito. Yan. Kaya habang hindi pa dumarating ang takdang panahon, mga kapatid, ito na rin ang pagkakataon upang siyasatin ang ating mga sarili. Ito na rin ang pagkakataon o ang panahon upang tayo ay magsisi at magbalik loob. Maraming mga tao ang iniisip na ebanghelyo ay para lang sa pagpapatawad. Pero bahagi po ito, mga kapatid, ang ebanghelyo ni Pablo. Ito po ay isang anunsyo rin ng paghuhukom
ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Ebanghelyo ay hindi lamang pumupunterya o tumutukoy sa pagbabalik loob at pagpapatawad ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang tumutukoy sa kagandahang loob o sa biyaya ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nakakulong doon sa kung paano matatanggap ang buhay na walang hanggan, kundi bilang bahagi ng Ebanghelyo ang malaman ng bawat isa na mayroong magaganap na paghuhukom sa hinaharap. Hindi ito isang pananakot para sa lahat ng tao. Ito po ay isang paalaala, isang babala para sa mga ayaw sumampalataya ng totoo. At doon sa mga sumasampalataya ng totoo, hindi maitatanggi, yan po ay magkakaroon ng kalakip na pagbabago ng kanilang puso. Napakatapos nilang sumampalataya, hindi na nila babalik-balikan pa yung dati nilang buhay na malayo kay Kristo. Ano? Yan. At dito ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa talatang ito ng Roma 2:16. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ang magiging batayan ng lahat ng paghuhukom. Ang Ebanghelyo ang magiging batayan ng lahat ng paghuhukom na kinapapalooban ng kautusan na siya namang magiging pamantayan nito. Ulitin ko po mga kapatid, huwag ho kayong malilito. Binabanggit rito ni Apostol Pablo at binibigyang diin ang Ebanghelyo ang siyang magiging batayan sa darating na paghukom ng ating Panginoon. At habang ang Ebanghelyo ang magiging batayan, kinapapalooban rin ito ng pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Alin ang pamantayan? Yun pong kautusan. Basahin mo ulit natin ang Kapitulo 2, talatang 16. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ebanghelyo. Ayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano ang magiging batayan ng lahat ng paghukom ng Diyos? Ang magiging batayan, Ebanghelyo. Na nakapaloob dito ang magiging pamantayan ng Diyos. Ano ang magiging pamantayan? Doon sa paghukom na ibabatay sa Ebanghelyo. Wala pong iba kundi ang kautusan na siyang mababasa natin buhat sa Kapitulo 12, 13 hanggang 14 ng Ecclesiastes. Ano wika? Ito ang wakas ng mga bagay. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ano po ang sabi? Ang lahat ng makakatuklas nito ay matakot sa Diyos. Kailangan sundin ng tao ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ito raw ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng mga eksistidong batas sa panahon natin ngayon na umiiral sa lumang tipan ay buong katungkulan ng tao na ito po ay sundin. Kabilang na riyan ang 10 utos, mga kapatid, mga kaibigan. Na siyang magiging pamantayan ng ating Panginoong Diyos sa darating na paghukom, samantalang ang pagbabatayan ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sabi sa talatang 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay.
Ano ibig sabihin ng bawat kubling bagay? Maging ito anyay lihim, ang kubli, sikreto, lihim na bagay, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Di ba't ito rin ang binabanggit sa 2:16 ng Roma? Balikan natin. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao. Ano yung lihim? Hindi ba't yan yung kubling bagay? Yan. Kaya sa panahon ng paghukom, ang paghukom ay nakabatay sa Ebanghelyo. Ang magiging pamantayan, kautusan ng ating Panginoon. Kaya, kung tunay ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, nagbubunga ito ng gawang mabuti. At dahil sa bunga nito, na gawang mabuti at ating araw-araw isinasabuhay, hindi tayo mangangamba sa ating Panginoon. Yeah. Kaya ang Roma 2:16 ay isa pong seryosong babala, isang seryosong paalala na mayroong darating na isang araw na ipagsusulit natin sa Diyos upang hatulan ang lahat ng tao. Hayag man o lihim ang ginagawa ng tao, ipagsusulit sa araw na yon. At tayo naman bilang mga Kristiyano, hinihiling sa atin ng Panginoon na tayo'y mamuhay ng mayroong malinis na puso. Ang ating pagsunod sa Diyos ay gawin nating totohanan, hindi balat kayo. Gagawin nating seryoso ang pagsunod sa ating Panginoon, hindi tila baga tayo'y naglalaro. Ang usapin tungkol sa pananampalataya ay isang seryosong bagay. Kaya magpakaseryoso ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Magagawa lamang natin ito na biging tunay na seryoso kung tayo'y magpapasakop ng lubusan sa ating Panginoon. Magpasakop tayo ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Siya ang gawin nating sentro ng ating buhay. At lagi nating tatandaan, hindi tayo dapat umalis sa paanan ni Kristo. Huwag tayong bibitaw sa pananampalataya, sapagkat ang ating Panginoong Hesus din ang maghuhukom sa atin sa huli. Alam nyo, mga kaibigan, mapalad do tayong mga mananampalataya. Bakit? Sa darating na paghukom, ang ating Panginoong Hesus, siyang tumatayong tagapagligtas. Di ho ba? Kapag tayo sumampalataya, ililigtas niya tayo sa galit ng Ama. Siyang tatayong abogado sa pagitan natin. At siya rin ang maghuhukom. O di ba't pabor na pabor sa atin, mga kapatid, na sumasampalataya? Siya na tagapagligtas, siya na abogado, siya rin ang huhukom. Wala tayong ikatatalo, mga kapatid. Basta't wag lang tayong bibitaw sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. At upang mapabuti naman ang kalagayan ng mga taong wala pa kay Kristo, ito na yung panahon upang kayo po ay lumapit, sumampalataya sa ating pong Panginoon. Yan. At dahil nga ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo, siya rin ang ating magiging abogado sa hukumang darating. At sa paglalapat ng gantimpala o parusa, ang ating Panginoong Jesucristo rin ang siyang magiging hukom o tagahatol. Kaya wala tayong pangamba. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan,
Buat doon sa aklat ng Roma Kapitulo 8, talatang 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ano daw po ang sabi? Ngayon nga'y ano raw? Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya wala tayong pangamba. Ang paghatol na darating kung tayo na kay Kristo, wala tayong ikakapangamba, sapagkat nakalalabang na tayo sa paghatol na darating. Ang wika rito, wala na raw anumang hatol Ibig sabihin, wala nang parusang darating. Tingnan ninyo sa isang salin ng banal na kasulatan, sa magandang balita Biblia. Ano sabi? Kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang ganda mga kapatid, yung mga nakipag-isa, sumampalataya, nanalig sa ating Panginoon Kristo, ano sabi? Hindi na hahatulang maparusahan. Ano mangyayari? Siyempre, kabaliktaran nito. Hindi sila hahatulang maparusahan, kundi bibigyan sila ng gantimpala. Ayun. Sa Kapitulo 2 ng Roma 8, ang wikay ganito: wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Ayun. Kaya, yung sino mang nanalig sa ating Panginoon Kristo, sumampalataya, wala na ho sa ilalim ng batas ng kasalanan. Wala na sa ilalim ng batas ng kamatayan. Ang wika, pinalaya na rito ang taong sasampalataya. Sino ito? Yung nakipag-isa kay Kristo. Ayun. Kaya nililinaw sa atin sa Roma 8:1, hindi nahahatulan maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Ayun. Bakit? Bakit wala na silang hatol? Kasi sabi doon sa nauna natin binasa, wala na sila sa ilalim ng batas ng kasalanan. Wala na sila sa ilalim ng batas ng kamatayan. Bakit wala na sila sa ilalim ng batas ng kasalanan? Kasi kung nung dati sila ay mga masuwayin pa sa Diyos. Sila ay mga mga manlalabag. Ngayong sila ay nakay Kristo na, nagkaroon ng bunga ng pakikipag-isa kay Kristo, sila ngayon ay mga masunuri na sa batas. At yung masunuri sa batas, wala sila sa ilalim ng batas ng kasalanan kasi masunurin sila mapapailalim ka lang sa batas ng kasalanan at kamatayan kung ang tao ay patuloy na lumalabag. Ayun. Kung kaya't ang tao wala na sa ilalim ng batas ng kasalanan kasi nakipag-isa na siya kay Kristo at siya'y lumalakad na may kabanalan o sanctification. Siya'y nagiging matalimahin na sa ating Panginoon. Tingnan ninyo, buhat sa Kapitulo 6, talatang 17 ng Roma, ganito binabanggit sa atin: datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Ano daw? Yung mga dati na alipin ng kasalanan, lagyan natin ng highlights. Yan. Lagyan natin, para makita natin. Kayo'y naging past tense, kayo'y naging mga alipin ng kasalanan. Yung mga naging alipin ng kasalanan na yan din yung sinasabing nasa ilalim ng batas ng kasalanan.
alipin sila ng kasalanan eh. Di nasa ilalim sila ng batas ng kasalanan at kamatayan. Na dati, ganun ang kanilang buhay. Pero ngayon, wala na sila doon sa pagiging alipin sa kasalanan. Wala na sila doon sa ilalim ng batas ng kasalanan. Sila ngayon ay naging matalimahin na sa puso. Kung dati manlalabag, ngayon hindi na, masunuri na sa ating Panginoong Diyos. Yan. Kaya doon sa mga nasa social media, nasigaw ng sigaw, iyak ng iyak, no? Mga naglulupasay na yung sumusunod daw sa Ten Commandments, nasa ilalim daw ng batas ng kasalanan. Yung sumusunod daw sa Ten Commandments, ay alipin daw ng kasalanan. Nagkakamali ho kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Sinisira kayo ng aklat ng Roma. Ang inyong pangangatwiran, sinisira ng aklat ng Roma. Kasi sinasabi rito, yung nasa ilalim ng kasalanan, o nasa ilalim ng batas ng kasalanan, sila yung mga hindi tumatalima sa Diyos, hindi sumusunod sa lahat ng kautusan ng ating Panginoon na existido. Yan. At yung mga tumanggap kay Kristo, na totoo, wala na roon, hindi na sila alipin ng kasalanan. Wala na sila sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Kasi sila'y mga naging matalimahin na sa ating Panginoon. Masunuri na sila sa ating pong Panginoon. Yan. Kaya, yung mga masunuri na, hindi na sila alipin ng kasalanan. Yung mga ito, wala na silang hatol na parusa pagdating ng takdang panahon. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, yung tunay na sa Diyos eh. Bakit? Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Malalaman mo yung sa Diyos, nagiging matalimahin kasi eh. Yung tunay na kay Kristo, nagiging matalimahin kasi. Lahat ng mga eksistidong batas, sinusunod nila. Ten Commandments, kautusan tungkol sa kabawalan ng pagkain ng dumal, pangangaral ng Ebanghelyo, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, pagmamalasakit sa may sakit, lahat ng ito, nagiging magaang sundin ng bayan ng Diyos. Bakit? Nagiging matalimahin sila. Binago sila ng ating Panginoong Diyos. Mula sa pagiging suwail, binago sila ng ating Panginoong Diyos. Ginawa silang matalimahin. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan, mula sa pagiging nasa ilalim ng batas ng kasalanan, nang tinanggap nila si Kristo, pinalaya sila rito, at sila'y binigyan ng bunga ng pakikipag-isa kay Kristo, na ang mga ito'y naging mga matalimahin sa puso. Kaya malalaman natin, madidetect natin kung sino ang tunay na sa Diyos eh. Ngayon, sa isang talata pa ng unang Juan 2, talatang 3. Naka-plus ba sa screen? Ayan, naka-plus, sabi, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala. Kung may pasubali, Ayan. Mayroong pasubali. Sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Diba? Napakaliwanag, mga kapatid. Paano daw makikilala ang tunay na sa Diyos? Di sa pamamagitan ng kanilang bunga ng pagiging maibigin, mapagtupad sa utos ng ating Panginoong Diyos ng mga existido. Yan. Tuloy natin sa 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kita nyo na? Maraming nagsasabi kilala nila ang Diyos eh.
Lahat ng relihiyon, lahat ng may pangkating pananampalataya, tanungin niyo sila kung kilala nila ang Diyos. Lahat sila magsasabi, nakilala nila ang Diyos. Pero sabi rito, hindi lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Diyos kinalulugdan ng ating Panginoon, ng Diyos Ama. Sapagkat ang wika rito, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ang mga ito daw ay sinungaling at walang sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Nakita nyo na mga kapatid, hindi sapat na sasabihin lang natin kilala natin ang Panginoon. Hindi sapat na isinisigaw natin, ibinabandila, kilala natin ang Diyos. Kung hindi naman tumutupad ng kanyang mga utos, hindi rin papasa. Ang tawag sa mga ito, sinungaling. Sinasabi mong kilala mo ang Diyos, pero di ka naman tumutupad, sinungaling ka niya. At wala sa iyo ang katotohanan. Kung gayon na, kanino ang katotohanan? Di nandoon sa nagsasabing kilala niya ang Diyos at tumutupad ng kanyang mga utos. Yan. Kasi sabi doon sa nauna nating binasa, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y nasa atin. Sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Pero kung hindi tutuparin ang kanyang utos, kahit sasabihin mo kilala mo ang Diyos, ang tawag sa iyo sinungaling. Ang tawag sa ng Biblia, wala sa iyo ang katotohanan, isang sinungaling. Ayan. Saan paroroon ang sinungaling? Sabi sa Apokalipsis, sa dagat-dagatang nagliliyab na apoy at asopre. Kanino bang karakter yung pagiging sinungaling? 8:44 ng Juan, karakter yan ng Diablo. At yung mga taong sinungaling ay anak ng Diablo. Sabi sa 8:44 ng Juan. Ngayon, baba natin sa talatang 5. Datapwat, ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay, nasa kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ayun. So maliwanag mga kapatid, yun di umanong nagsasabi, kilala nila ang Diyos, pero hindi naman ginaganap ang kanyang utos, sinungalingan niya yun, walang katotohanan doon. Pero yung tumutupad niya ng kanyang salita, tumutupad ng kanyang utos, ang pag-ibig ng Diyos lalong nagiging sakdal. At dito, lalo nating napapag-alaman na talagang tayo'y nasa Diyos. Ayan na kagandahan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya hindi tayo mamimili ng utos na susundin natin. Hindi tayo mag-cherry picking. Ito lang ang type na gusto kong sunding utos. Ayaw ko sa 10 utos. Tapos dahil sa ayaw mo sa 10 utos, sasabihin mo ngayon, wala na kasi 10 utos kaya hindi na dapat sundin. Ang 10 utos umiira lang yan sa mga taong nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Kapag ikaw ay matanda na sa pananampalataya, di mo na kailangan ng 10 utos. Yan mga pangangatwiran ng mga baluktot ang isip 10 utos umiira lang yan sa mga walang kautusan. Ayan 10 utos umiira lang yan sa mga hindi paligtas. Yan yung mga maling isipan nang nagsasabing kilala nila ang Diyos. Ano sabi sa binasa natin? Kilala mo ang Diyos pero ayaw mo sundin yung kanyang utos. Ang tawag sa iyo sinungaling. Bakit sinungaling? Sukat ba namang sasabihin mo hindi na dapat sundin yung 10 utos na eksistidong batas ng ating Panginoong Diyos mula sa luma na natili hanggang sa bagong tipan? Sukat ba namang sabihin mo ang 10 utos para lamang sa mga nagsisimula at bata pa sa pananampalataya? Di ba?
Sukat ba namang sabihin mo, ipangaral mo sa mga tao na ang 10 utos para lang sa masasama? Para lang sa mga walang kautusan? Yan ang mga isipan ng talagang wala kay Kristo. Ginagamit lang nila pangalang Kristiyano. Tumatawag sila kay Kristo, hindi naman sila kilala ni Kristo. Diba? Napansin niyo doon sa Mateo 7, mula 21 hanggang 23. Yung mga nagsasabi niyan, ano sabi ng ating Panginoon? Ay, hindi ko kayo kilala. Magsilayuan niya kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit manggagawa ng katampalasanan? Sabi sa unang Juan 2:4 mga sinungaling di ba? Yung utos na umiiral, sasabihin hindi na umiiral. Tapos mamimili lang ng utos na susundin. Kakantsawan pa bayan ng Diyos. Masisira kayo talaga pagdating dito sa aklat ng Roma. Kaya magbago-bago na kayo, mga kantsawero sa bayan ng Diyos, magbago na kayo. Magpatuwid kayo kay Apostol Pablo. Sundin ninyo yung mga katotohanan ito, mga kaibigan, mga kababayan. Kayo, ano-ano ba mga utos na tinutukoy dito sa kontekstong ito ng unang Juan 2:5? Dito sa unang Juan 2:3 hanggang 5. Marami na namang aalma dyan. Sabi, hindi na naman natin tinuro. Kabilang po yan, yung pinag-usapan natin sa 10 Commandments, kabilang po yan dito. Kaya kayo, mga kaibigan, mga kapatid, mamimili kayo ng pananampalatayang sasamahan. Doon kayo sa pananampalatayang nagsasabi ng katotohanan na nasa Biblia. Yan. Huwag kayong makikinig-kinig doon sa mga taong gusto lang manira. Ang pakinggan ninyo, yung aayos ng inyong buhay na pananampalataya. Yan. Pero take note, mga kapatid, hindi po sinasabi dito ni Apostol Juan na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Baka may maisip na naman ng iba, tinuturo ni Camacho. Sabi ni Camacho, maliligtas ang tao. Alam nyo naman yung mga taong panay ang bully sa atin. Hindi natin tinuturo, hindi sinasabi ni Apostol Juan, hindi sinasabi ni Juan na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng mga existido. Ang kaligtasan, matatamo natin kay Kristo. Ang kautusan hindi tagapagligtas. Ang tagapagligtas yung nagbigay ng kautusan. Yan, malinaw yan, Kaya dito, yung tinutukoy dito ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesus, hindi ito isang bagong uri ng pamumuhay, kundi ito'y continuation ng mga aral buhat pa sa lumang tipan na binibigyang linaw sa bagong tipan. Tulad halimbawa, nakakitira ng pangunawa ng mga Hudyo nung araw tungkol sa kung paano iibigin ng buo ang Panginoong Diyos, kung paano iibigin ang kapwa. Kaya ito may kinalaman ito sa pagmamahal, mga kapatid. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sa liwanag at katwiran, kung paano pagniningning ang kanilang pagiging sa Diyos. Kaya itong mga bahaging ito ng unang Juan Kapitulo 2, patungkol ito sa pagsunod sa mga aral ni Kristo. At lalo na doon sa kautusan ng pag-ibig. Yan. Kaya po yung utos na nakaugnay dito, yan po ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Doon sa mga wala pa kay Kristo, kapag tayo sumampalataya, ito'y magiging bagong buhay kay Kristo. Sapagkat kayo po ay ituturing na mga bagong nilalang at kayo makakalakad sa bagong buhay.
kay Kristo. Yan ho yan, mga kapatid. Kasama rito na tinutukoy sa mga aral ng ating Panginoong Hesus ay kung paano siya mismo mamuhay, at kung ano ang kanyang itinuturo, lalo na pagdating sa pag-ibig. Yung paraan ng kanyang pamumuhay, isa na urong pagtuturo, mga kapatid. Isa na ring pag-uutos na dapat nating sundin yung kanyang mga ginalawan sa mundong ito. Hindi ito usaping legalismo, ha, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ito legalismo o pagsunod para lang masabing matuwid ang isang tao, kundi ito'y pagsunod bilang bunga ng ating tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo at tunay na pagmamahal sa Kanya. Yan po yan, mga kapatid. Ang pagsunod kay Kristo ay patunay ng ating napakalapit na relasyon sa Kanya. Patunay na siya'y ating mahal na mahal. Kaya, makikita po ninyo, mahalaga sa ating mga Adventista ang sumunod sa utos ng ating Panginoon. Mahalaga sa atin ang eksistidong batas tulad ng 10 utos na sundin. Lahat ng utos ng ating Panginoon, wala tayong pinipili, sinusunod natin lahat yan. Hindi katulad ng iba, namimili lang sila na gusto nilang sundin. Ay, palibasa, gusto nila ng kumain ng dumal, ay di yun, hindi nila susundin yung batas na kabawalan dito. Namimili sila. Kapag tayo na kay Kristo, wala tayong pinipili, mga kapatid. Tanda yan ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Tingnan ho ninyo, kung natatandaan ninyo yung upper room, yung discussion sa upper room kasama ating Panginoon at saka yung mga alagad, di ba? Nagkaroon dito ng huling pagtuturo ang ating Panginoon bago siya ipako sa krus, At dito binigyang din niya yung pagsunod sa kautusang moral na ito nakasentro sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Alin ito? John 14:15, mga kapatid. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Lagay natin sa slides. Yan po yan. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Saan po yan naganap? Sa upper room. Yung huling yugto ng pagtuturo ng ating Panginoon sa mga apostol bago siya mabayubay sa krus. Binigyan din niya dito ang kahalagahan ng moralo, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung ako anya'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya yung ibang nagpapaliwanag nitong John 14:15, sa halip na ituro katotohanan, nililisya Kaya hindi raw kasama dyan 10 Commandments. Yung nagsasabi dyan, hindi kasama 10 Commandments dito. Huwag ninyong paniwalaan yun. Ito'y usapin ng pagtuturo sa upper room, huling bahagi ng buhay ng ating Panginoon. Binibigyan niyang diin dito sa konteksto ang kautusang moral na nakasentro sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Kabilang narito na binabanggit sa kontekstong ito ang lahat ng aral at mga halimbawa ng ating Panginoong Hesus. At ang pagsunod na ito na ginagawa natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ay isang tamang pamamaraan ng pagsunod bilang mga Kristiyano. Kaya yung pagsunod natin, mga kapatid,
na tinutuya ng iba, huwag kayong padadala. Kahit na anong tuya sa atin, kahit anong pagbaluktot nila sa aral na binabanggit sa banal na kasulatan, kahit anong pamamaluktot nila rito, huwag tayong padadala, mga kapatid. Kaya yung pagsunod na ito natin sa ating Panginoon Jesucristo, o yung pamumuhay natin na naayon sa kanyang kalooban, yan po ay bunga, yan ay resulta ng pag-ibig natin sa kanya. Yan po katotohanan yan, mga kapatid, no? At yan ay walang iniwan sa katotohanan, katulad ng ibinigay din sa lumang tipan. Pansinin ninyo, pareho din ang himig diyan sa 6:5 ng Deuteronomy. At inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Kaya yung aking mga utos sa John 14:15, binibigyan din niya kautosang moral. Nakasentro yan. Lagi kong inuulit, nakasentro yan. At uulit-ulitin ko sa inyo, mga kapatid, nakasentro yan sa pag-ibig sa Diyos, kung paano natin iibigin ang Diyos, kung paano natin ipapraktis ang pagmamahal sa Diyos, at kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Na itong usaping pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, ay matagal nang utos sa lumang tipan pa. Umiiral na ito. Kaya itong pag-ibig na kinasasangkutan ng John 14:15 ay hindi isang bagong utos lamang na lumabas. Magiging bago lang yan kung bagong mananampalataya. Pero sa mga dating mananampalataya, hindi na ho yung bago. Umiiral na yan sa lumang tipan pa. Isa pang talata, Levitico 19:18. Huwag kayong maghihiganti o magtatime labas sa mga anak ng inyong bayan. Kung di, iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Kaya yung usaping pag-ibig, mga kapatid, sa John 14:15, hindi nawawala dyan yung moral law. Baba ninyo sa 16, ano pa sabi? At ako'y dadalangin sa Ama, John 14:16, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Tuloy, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikita man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Pansinin nyo ito, mga kapatid. Yung pinag-uusapan nating pagsunod na siyang bunga ng ating pagmamahal sa ating Panginoon, sa John 14:15, hindi lamang ito tumutukoy sa panlabas na anyo ng ating pagsunod, kundi ito'y tumutukoy bilang bunga ng panloob nating pagbabago. Yan. Ang pagsunod sa alinmang eksistidong batas ng ating Panginoon hindi dapat ginaganap bilang pagbabalat kayo o pakitang tao. Dapat ito'y bunga ng panloob na pagbabago ng isang tao. Hindi sa pamamagitan ng sarili niyang lakas, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ayan. Ibig sabihin, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesus ay hindi natin uhugutin sa ating sariling kisig, sa ating sariling galing, husay o lakas. Huhugutin natin ang pagsunod na ito sa tulong ng banal na espiritu. Yan. Isasalalay natin sa banal na espiritu sapagkat tayo mahina.
Maraming kahinaan ng tao. Kaya kailangan magpatulong tayo sa banal na Espiritu para mapagtagumpayan natin yung kabuuang pagsunod. At itong pagsunod natin, huwag nating gawing pabigat sa ating buhay. Sabi ng Biblia ang sumunod sa Diyos, kapag ikay tunay na kay Kristo, magaan lang. Magiging pabigat lang yan kapag kawala ka sa ating Panginoon. Kaya nagsasabing hindi masusunod ng tao kautusan. Ang kautusan mabigat sin din, walang makakasunod. Yan yung mga taong wala pa sa tunay na pananampalataya kay Kristo na siyang binabanggit sa unahang bahagi ng tinatalakay nating Roma. Diba? Natalakay natin nung nakaraan. Kaya dapat ang pagsunod, susundin mo ito. At magiging palatandaan ito kung ikay na kay Kristong totoo, hindi pabigat sa iyo ang 10 utos. Hindi pabigat sa iyo ang iba pang mga utos na existido. Kundi, sa halip na magiging pabigat, magaan mo itong sundin at magiging kagalakan sa atin, karangalan, na sundin ang kanyang mga utos. At susundin natin ito hindi dahil sa tayo'y natatakot sa darating na paghuhukom. Susundin natin ito dahil mahal natin si Kristo. Mahal natin ang Diyos. Yan po yan, mga kapatid. Kaya sabi sa atin sa Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Bakit matalimahin na tayo sa puso Yan. Hindi na tayo mga suwail na anak. Tayo mga masunuri na. Lahat ng itinuro ng ating Panginoon, maging yung kanyang inilakad sa mundong ito, yung kanyang gawi, pagtuturo tungkol sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, kahalagahan, lahat ng ito susundin nating may kapayapaan, kasiglahan, kaligayahan. Kaya lahat ng nakay Kristo, wala nang anumang hatol. At niliwanag sa atin yung hatol na binabanggit dyan, hatol sa kaparusahan doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Yan. Sorry. So yan po yan, mga kapatid, Kaya sabi nung ating talata, yan, sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo. Yan, sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ihanda natin, mga kapatid, ang ating mga sarili. Maging masaya tayo kung tayo'y na kay Kristo na at tayo lalakad sa kabanalan ng masaya, may kaligayahan at pananabik. At samantalang sinusunod natin ang kanyang mga eksistidong mga batas, tayo ay magiging sabik din sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan, at ihanda natin ang ating sarili sa lupang ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hihingi natin na tayo'y gawing matibay sa lahat ng ating dadaanang pagsubok, sa lahat ng ating dadaanang kahapisan, kalungkutan, sa lahat ng ating dadaanang tukso. Hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesukristo na tayo ay patnubayan ng ating Panginoon at bigyan ng lakas upang makapagtagumpay tayo sa lahat ng ito. At ang banal na Espiritu, hindi naman tayo pababayaan, mga kapatid, mga kaibigan. Tanda natin, para sa mga tao na wala pa sa ating Panginoon, kayo po'y magbalik loob na. At doon sa nagsasabing sila'y na kay Kristo, uriin ninyo ang inyong sarili. Sabi nung ating binasa kanina, masasabi mong ikaw'y na kay Kristo kung tinutupad mo ang kanyang mga utos. At doon sa nagsasabing sila'y na kay Kristo
at hindi tinutupad ang mga utos. Ano sabi ng Biblia binasa natin? Walang katotohanan sa kanila. Sila'y mga sinungaling. Juan 8:44, ang ama ng mga ito ay ang dyablo. At ang gusto ng kanilang ama ang siyang sinusunod nila. Ayun ang sabi ng talata. Ano po? Ayan. Kaya yung mga tao wala pa kay Kristo, nagiging matalimahin sa puso, wala na sila doon sa galit ng ama. Kundi, ang hihintay nila, gantimpala na nagmumula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ang magiging batayan ng paghatol na darating? Ang magiging batayan ay ang Ebanghelyo. Ano naman ang magiging pamantayan? Kung ang Ebanghelyo ang magiging batayan, ano naman ang magiging pamantayan ng paghukom? Ang kanyang mga eksistidong kautusan. Yan. Wag ho kayong pakalilito, ha, mga kaibigan. Ang Ebanghelyo ang magiging batayan ng lahat ng paghukom na kinapapalooban ng kautusan na siyang magiging pamantayan nito. Yan, ha. Kaya yung Roma 12:6 magkakampiyan tsaka ng Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. Ayan. So ngayong hapon ay pansamantala ay dyan muna natin tatapusin ang ating pong pag-aaral patungkol dito sa tinatalakay nating Roma 2:16. Ano po? Yan. Ang oras ganap na alas 3:30. Alas 3:30. Bago dati sa kasaan yung Kapitulo 2, talata 17 hanggang 20, babati muna ako mga kapatid, ha? Yan. Bati muna tayo sa ating mga nasa impapawid. Kay kanino ko nahinto. Okay, anyway, binabati natin si kapatid na June Tafalya. Yan, shout out kapatid na June Tafalya. Ronnie Avila Pula, shout out po sa inyo. At maulang hapon, Noy Ranold, Amy Dionisio, shout out sa iyo. Jetro Casinas, mapagpalang hapon. Lor Maluping, Jex Sumalinog, yan. Rilinda Paklay, watching from Kalinga, ayun. At kaya Wilma Ibe Melyari, watching from Labo, Camarines Norte. Yan, shout out po sa inyong lahat dyan mga kapatid. Watching from Bulacan, from Jetro Caris Casinas. Okay, shout out po. Yan. Sabi ni kapatid na Mary Ann Makaraig, mapagpalang hapon po mga kapatid. Yan, nawala. Okay. Shout out dito mula sa ating YouTube channel kay Mama V's channel. Yan, magandang maulang hapon po. Ayun, shout out po sa inyo. Kapatid na Mama V's channel. Ayan. Okay. Ayan, blessed PM. Kapatid na Patrick Gonzales. Sabi niya, good PM my friend and Hanks Fernand. Lodi talaga at kinainggitan ng mga ibang sulpot na apologies na laging lumpo at bugbog sa palitan ng katwiran. Kay Patrick Gonzales. Yan, shout out sa iyo kapatid at sa iyong family. Shout out din, mapagpalang hapon, Mercedita Portich Nopre. Yeah, sabi na, good PM, happy watching from Palanog, Kamalig Albay. Shout out sa mga taga Kamalig Albay, Alexis Panonse, watching from Camotes Island. Okay. Orlan Relioso, mapagpalang hapon po kap. Salamat, napakalinaw talaga. Amen. Shout out sa inyo mga kapatid, Yeah, thank you kapatid na Orlan Relioso. Okay.
after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land.